So, ito. Walang tayo dito. Crumbling ang ating pocket pie. Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Maraming salamat po muli sa patuloy yung pagsuporta sa aming YouTube channel. Patuloy po lumalawak ang ating channel dahil po sa inyong pagsuporta. So maraming salamat sa ating mga subscribers. So ngayon, magpapakita po tayo ng isang recipe ng apple. So dahil sa pinangako ko nun sa inyo, nung namuti tayo ng apple doon sa ating live ng ating organic apple, maggagawa tayo ng ating homemade organic apple pocket pie. So, doon sa mga apple na naputi natin, ito ang ating mga piniling apple na gagamitin natin sa ating masarap na homemade apple pocket pie. So, ito siya ay 8 piraso. So, kailangan natin ng brown sugar, lemon na pambalanse ng kulay ng ating apple para hindi siya mangitim. So, ito optional kung ayaw nyo gumamit, pero gagamit tayo ng nutmeg at cinnamon powder na bida ng ating recipe ito. Bukod sa ating apple. At pampatikin ng palaman ang corn flour. So, kailangan din natin ng butter. Ito siya, kalahating cup siya ng butter. So, para naman sa ating homemade crust, pwede kayong gumamit ng mga available na pie crust sa market. So, mabibili yon na nakaroll. So, mas madali yun kung kayo ay hassle sa time. Ngunit, papakita ko sa inyo ang paggawa ng isang masarap na pie crust para sa ating homemade apple pocket pie. Ito siya. Ito ay normal na all-purpose flour lang. Kailangan natin ng sugar, granulated sugar ito, salt, at ang ating butter. Ito, galing siya sa fridge, dapat siya ay malamig, cold butter siya. At itong cold water natin o yung ice waters na tinatawag sa ating mga Pilipino. So, ito ang recipe ng ating pie crust. At makikita niyo dito, meron tayo ditong milk, egg, at ang ating sugar. Ito, gagamitin natin siya na pang-brush natin sa ating bago i-bake na apple pocket pie para maganda ang kanyang kalalabasan kapag natapos ng bake siya. So, simulan natin ang paghanda. Unahin natin ang ating pie crust. Ito, unahin natin ang ating mga dry ingredients. Ito yung ating salt, sugar. So, haluin lang natin siya. So, ito, nahalo natin itong ating butter. So, gayatin lang natin sa Indocube. Ito, 1 bar nga pala o yung 2 stick ng butter. So, 1 cup siya, equivalent niya. So, gumamit lang ako ng ating dough cutter dito. So, ginagawa natin to para madali lang natin siyang i-mix sa ating flour. So, ito, mix lang natin dito sa ating flour. Okay lang na hindi siya mix na mix dito. Kung may mga crumble pieces pa tayo ng ating butter, okay lang yon para mas flaky ang ating dough. So, kung meron kayong mixer, pwede nyo doon gamitin to. So, pinapakita lang ng manual na paggagawa ng ating pie crust. So, ayan o, malapit ng ating dough. Ang ating mix ng flour at ng ating butter at yung dry mixture natin. So, okay na to. May mga bits pa ng butter siya. So, okay na to. Pwede nating gradually ilahok yung ating ice cold water. Lang tayo ng butas sa gitna.
So ito, kapag ganito ang ating dona, so okay na to, hindi natin kailangan siyang masahing maigi. Perfecto sa ating pie crust. So ilagay lang natin sa fridge, chill natin siya habang tayo ay nagagawa naman ng ating palaman. So ito, habang chinichill natin yung ating pie crust, so talupan natin ito at ating tanggalin yung mga buto niya at kaya hindi natin siya ng cube-cube. Ito, piyakin lang natin. Tanggalin natin ang buto niya. So, napaka-basic ng paggagawa natin ito. Para hindi kailangan ng special na equipment. So, ganyan lang. Hindi dapat siya makakasira sa ating dough. So, ganyan lang gagawin natin sa mga remaining apple natin. So, ito na ang ating apple. So, lutuin lang natin siya dun sa ating pan. So, ito na. So, painitin lang natin itong ating pan. At lagay natin itong ating butter. Tunawin lang natin to. So ito, pwede na natin ilagay itong ating apple. So haluin lang natin. So yun o, tunaw na ang ating butter. So ngayon, lagay na natin ang ating sugar. Yung nutmeg natin. Cinnamon. At yung ating lemon. So, mamaya natin ilalagay yung pampalapot. Slow cook lang natin to for 7 to 10 minutes para lumambot-lambot ng ating apple. So, habang binik natin siya, mapupuli cook siya. Tatakluban lang natin. Check natin ang ating apple. So this time, lagyan natin yung ating pampalapot na cornstarch. So this time, okay na to. Set aside lang natin siya, papalamigin natin siya. Patayin lang natin ang apoy. So, salin lang natin siya at papalamigin natin habang naggagawa naman tayo ng ating crust. So, ito, yung ating dough na
chinil sa ating fridge. So, handa natin ito habang pinalalamig natin sa ating fridge yung ating palaman. Hatiin muna natin siya para hindi masyadong hassle dito sa ating placemat. Okay na tong kapal nito. So, trim lang natin yung side niya. So, cut lang tayo ng, depende sa inyong size na gagamitin. Pero, ang gamitin natin dito, itong lapad ng ating dough cutter. So, mga 5.5 inches to. So, kung gusto nyo pare-pareho, ang timbang pati, so, pwede nyo siyang itimbang kung pang business. So, ito, nilabas natin sa ating chiller siya. Kung gusto nyo yung mas malabig na ang ating palaman, so, mas pahabain nyo pa yung pagpapalambing natin sa chiller. So, ngayon, gawin na lang natin siya. Medyo mainit pa siya. So ito, ang gagawin natin dito, yung katulad ng ginagawa ko sa paggagawa ko ng empanada. So pwede nyo rin gawin yung ipupok lang ng tinidor yung dulo niya. So ito, ganito yung ginagawa ko sa empanada. So, ayan. O, naka-sealed na siya. So, ito. Lagay lang natin sa ating baking tray. Ito, yung gagamit tayo ng pork. So, ganyan lang siya. So, ito yung unang nagawa nating batch. Prepare lang tayo ng ating egg wash. So, lagyan natin siya ng kaunting milk. At i-brush lang natin sa ating pocket pie. For best result nito nga pala, tsaka sa korte niya, ang gawin nyo ay overnight nyo yung ating dough, gayon din yung ating pinalalamig na palaman. So, gusto ko lang ipakita na agad sa inyo ang resulta ng ating apple pocket pie. So, may preheated oven na rin tayo for 190 degrees or 375 degrees Fahrenheit.
Kaya lagyan natin ng sugar. So ito, habang nagpapainit tayo ng ating oven, ito yung isang paraan naman kung saan ganito yung ginagawa ko sa ating empanada. Ayan, para lang siyang empanada. Ganyan lang kasimple, oh. Pinipins lang yung dulo niya, oh. So ito, bake lang natin siya for 15 to 20 minutes. So ito, ready na after 20 minutes ang ating apple pocket pie. So susunod na natin yung isa. Bango. Ito, sunod natin ito. Ito, finally, matitikman na natin ang ating masarap na apple pocket pie. So ito, walang tayo dito. Dito ang ating isang binake na. Crumbling ang ating pocket pie. So ito, try natin.
So ito, tikman natin. Ayos, panalo. Okay guys, so eto natikman natin ang ating ginawang fresh na apple pocket pie. So para sa mas marami pang video ng ating DIY cooking, patuloy nyo pang subaybayan sa aming YouTube channel, Almerdesiri TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye!